Hello guys, good morning sa inyo lahat. So, it's me din Queen M's TV or Crizel. So, for today's video guys, ay meron akong i-share sa inyo na 6 things na nakatipid kami during our wedding. So, lagay ko muna yung laptop dito. So, number 1 is bridal shoes. So, yung bridal shoes guys, hindi na ako bumili ng mamahalin o yung magandang shoes kasi balloon gown ako. So, okay lang yun, yung simple lang. Kasi hindi naman nila makikita yun, di ba, pag naglalakad ako kasi balloon gown nga siya at then mahaba. So, yung number 2 is yung prenup namin, venue sa prenup namin and then yung resort. Kasi yung venue namin, dapat pupunta kami sa mga yung tourist sa Laguna. So hindi na kami nakaano kasi wala na kaming time. And then sabi namin doon na lang sa resort. Ayan. Kasi guys, yung kasal namin is 3 until 9 AM. Lahat na yan doon. So yung namin, sabi nila, suggest nila, yung pictorial namin kasama yung mga abay namin, and then yung prenup namin, isasabay namin during sa araw ng kasal namin. So, yung kasal namin kasi is 3 to 9 PM. So, yung yung prenup namin, ginawa namin yung prenup namin, yung mga pictorial namin, ayan, umaga. So, late na nga kami nun nakapunta sa resort kasi gawa nagluto pa kami ng mga inad namin na pagkain sa kasal namin. So, and then, number 3 is photographer. So, yung photographer talaga is yung ng photographer is hindi kami naghanap. Yung kumbaga kusa sila na ano ba tawag doon? Kusa sila nagsabi na sila yung magiging photographer. So, yung isa namin photographer and videographer, so, katrabaho yun ng asawa ko. So, hindi na siya nagsingil. Kumbaga, regalo niya na lang doon yun sa amin. So, siya yung pinahawak ko ng camera ko. So, actually, bumili talaga ako ng camera para sa kasal namin. And then, yun nga, ito nga yung dinadala ko pag meron akong pinupuntahan na mga magandang lugar. So, ayan. So, siya yung naghawak ng isang camera and then meron pa kaming 3 photographer. So, yung 2 photographer doon, so nagsabi sila kahit magkano lang nang ibibigay namin. Kasi kilala din naman ni Papa at kilala din namin. So, nagbigay din ako doon sa 3, pero yung kaibigan ni Dante ay niya kasi tumanggap ng pera. So, ayun. So, is number 4 is yung choir singer. So, ayan. Yung choir singer, guys, is kusa rin sila na maging singer sa kasal ko. Pero guys, syempre ako naman yung taong na ngayon nag-volunteer na maging part ng event, bakit hindi ko sila bibigyan ng kahit konti. So binigyan ko rin yung singers namin. So yung singers namin is 6 yung singers namin. So binigyan ko rin sila ng mga konting blessings. Ayan. So yung number 4 is yung venue. So yung venue namin ay actually yung venue ng, di ba, pag kinasal sa church and then yung venue, yung kakainan. So, magkukuha sana kami ng resort. Kaso nga lang, ang problema namin, kailangan namin yung malaking resort kasi 100 katao yung pupunta. So, kung pupunta kami pwede naman daw, sabi ni Papa, magbawas ng tao kasi yung malaking resort, guys, ilang oras lang, ilang kakain lang kasi doon, kakain lang, 20,000 yung sinisingil sa amin. So, malaking resort na yun. Bali, kasya na doon yung 100. Pero sabi ni Papa, parang ang laki naman ng ilang oras na kakain lang kami doon sa resort na yun. So, yung venue ay namin na sinabi ng ninong namin, yung ninong namin na yung nag-handle sa church, na pwede naman daw sa church na lang din daw yung venue. So, sabi namin, so, okay lang naman yun. Pagkatapos ng kasal, di doon na kami kakain. Hindi na kami magpupunta ng venue kung saan-saan pa. So, ayan. So, doon na lang inayos lahat. Doon kami kinasal. Doon na rin yung kainan sa church na yun. So, yung number 6 naman, ang pinaka-last is yung car. So, mayroong kaibigan si Papa na volunteer na pwede rin siya yung maging maghahatid sa akin sa church. Kaso nga lang, nasabihan ko na si Ninang HR, si Ma'am Beth. Ayan. Si Ma'am Beth is ninang namin siya, HR siya doon sa pinagtatrabuhan ng asawa ko. So, sabi ko, sinabihan na namin, yun na lang yung kukunin namin. So, yung kulay ng car is
black. Pero sabi ko kahit anong kulay lang, basta makarating ako sa church, matuloy lang yung kasal ko. So ayun guys, yun yung 6 things na nakatipid kami during sa our wedding. So, napamahal lang talaga kami doon sa catering na almost umabot ng 70,000. Ayan. So, nag-catering kami kasi ang gusto nga ng mga kilala ni Papa sila na magluluto. Kasi sabi ko parang hindi na maging hassle sa ibang tao, mag-catering na lang kami. Para pagkatapos ng kasal namin, uuwi na lang. Wala na kaming aasikasuhin, wala na, tapos na. Kasi kami lang nga lang guys kasi yung sa parents ko lang, si Papa lang yun nandyan. Hindi kasi umuwi rin yung ate ko, hindi rin umuwi yung mama ko. So, kami lang, kung hindi kami nag-catering, hindi ko alam, siguro pagod na pagod kami sa kasal na ko. Kasi nga, nag-add pa kami ng menu sa catering, may inad pa kaming menu na baka, and then nag-adobo kami ng manok, and then, ano pa ba yung inad namin? Nag-add pa kami ng extra rice, and then may kinuha pa kami, may inad pa si mama na food sa labas. Ayan, binili niya sa labas. So, yung iniluto lang namin is baka, yung ano ba yun? Ano bang tawag doon? Basta nagluto kami ng baka. Tapos adobong manok. Ayan, tapos nag-add kami ng rice. So, kami nagluto nun, sila Papa, yung mga kapatid ko, yung asawa ko, tapos ako. So, makikita nyo sa kasal ko, napaka-haggard ko. Kasi 3 hours lang yung tulog ko. So, wala rin makeup. So, actually guys, gusto ko magpa-makeup. So, nag-canvas ako ng makeup artist doon sa Laguna. So, 6,000 ako lang. Sabi ko, 6,000 ako lang, paano namin yung mga abay ko? So, hindi naman talaga kailangan ng sobrang talaga sa makeup. Yung light na makeup lang sana. Pero hindi kasi allowed sa amin yung super makeup. Wala nga dapat yung eyelashes na mga ganyan. Bawal mga ganyan. Mascara, bawal yung mga hikaw, bawal lahat. So, makikita niyo sa kasal ko, napaka-simple ko lang talaga. Sabi ni Papa at Mama, kung gusto mo matuloy yung kasal mo, sundin mo kung ano yung mga bawal. So, makikita nyo doon, makikita nyo walang lipstick. Hindi katulad ng lipstick ako. So, bawal yun. So, sabi ko, bahala na, basta matuloy lang yung kasal ko. So, matuloy lang yung kasal ko, yung pinaka masayang araw. So, sa totoo lang guys, sa babae, yung pinaka masayang part ng magiging babae, yung kinasal ka sa lalaki, sa taong mahal na mahal mo. So, ayun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo na 6 things na nakatipid kami during sa our wedding. So, alam nyo guys, sa totoo lang, kung walang mga taong tumulong sa amin, mapapamahal kami. So, almost siguro makaabot kami ng 200,000 sa kasal namin. As in guys, marami sa flowers pa lang, 7,000 na yung binayad ko. Pero, bumili ako noon sa ninang ng kasal namin. Pero kung hindi ako kung hindi sa ninang ko, hindi kami bumili doon. So, magbabayad pa ako doon sa service niya. So, yung 7,000 na binayad namin sa flowers is, bigay niya lang yun, sa flowers lang yun, hindi na sa ka-service niya. So, diba? And then, sa mga photographers, sa sasakyan, so, sa venue, as in guys, mapapamahal talaga kami sa kasal namin. Siguro almost ng 200,000 kung wala sa mga taong nagsusuporta sa amin, nagmamahal sa amin ng partner ko na matuloy lang yung kasal namin. So, ayan. So, nakakatuwa naman guys. So, and then, nakakaano sa puso. Kaya, nang nag-speech ako doon, nagpasalamat ako lahat. Kasi, pag kami lang ng pamilya ko, si Papa, hindi namin makakaya, hindi namin magiging successful yung kasal namin without sa mga tao na tumulong sa amin, na matuloy lang yung kasal namin, na maging maganda lang yung kalalabasan ng kasal namin. So, ayan guys. So, ayan, nagpapasalamat ako sa kanila. So, hindi ako nakagawa. Gusto ko lang gawin siyang content, maging alaala sa akin na ganun yung sa kasal namin. So, ayan guys. So, nagpapasalamat ako sa mga taong nandiyan. Ayan na, para lang sa kasal para matuloy na yung kasal namin. Ayan guys, kasi ako, OFW ako, umuwi lang ako ng 2 weeks. 2 weeks lang ako umuwi. So, walang time para maging maayos na yung kasal namin. So, sa mga taong tumulong sa amin, maraming salamat. Ayan. So, ayun lang guys. So, bye-bye. With a bright smile on now, me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I